ko ay ganito. Ano bang naging kasalanan ng mga Duterte at silang iniimbestigahan ngayon? Ano ba nangyari? Nagnakaw ng halos 1.4 trilyon ang administrasyon na ito sa taong bayan ng 3 taon. Tapos, ang ididiin ang mga Duterte, ang iimbestigahan ang mga Duterte, ang lumalabas na masama. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Tuwing Biyernes, walang minti sa mga ganitong protesta. Busina! Busina! Laban sa Corazon! Bakla! Bakla! Maraming namabakla! Ganun. Tingnan niya tingnan niya, nagrarally Tingnan niyo, may hahalo sa gilid. Ng galit ng taong bayan sa Katimulia. Ay, Duterte, nakita ninyo? Nakita ninyo? Ganyan sila. So, ayan. Tuwing Biyernes, walang minti sa mga ganitong protesta. Busina! Busina! Bakla! Bakla! Pagpapakita ng galit ng taong bayan. Ayan kita nyo, may Duterte sa gilid. Si Kuya, nahalo yan, Ito, pansinin ninyo, Puro kabataan, nandyan sa kanan, sa taas, sa gilid. Tapos bibiglang ganito. Saan galing yan? Ano yung kinuha nyo, tapos pinahawak nyo, tapos pinalakad nyo? Kitang-kita mo, hinahaluan nila Sino nagutos dyan? Alam nyo na, yung mga NPA, yung mga teroristang kaliwa. Inutusan, Brad, bitbitin mo to. Gusto mo, wag ka naman mamalimos dyan. Eto, bitbitin mo lang to, maglakad ka, makihalo ka dyan sa mga estudyante. Ganyan sila. Ganyan ang mga NPA kumilos. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, katarantaduan niyang rally-rally na yan Kasi yan ang way lang ng mga NPA makarecruit ng mga estudyante, tapos dadali nila sa bundok, gagasain nila. Pagkagasa nila, gagang. Ibabang-bang nila. Bang-bang, gano'n. Bang-bang! Ibabang-bang nila. Tapos, gagawin nila leader. Hindi, eto may basihan to Baka akala ninyo walang basihan to sinasabi ko. Naalala nyo yung mga in-interview natin nung panahon ni Pangulong Duterte na bumaba galing sa bundok, nagbalik loob sa ating gobyerno? Yan ang sinabi nila, kinikwento nila. Pag-akit sa kanila sa bundok, kinagahasa sila, binabangbang sila. Oo! Eto masama, pati lalaki. Binabangbang ang lalaki. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, demonyo yung mga yan. Tapos yung anak ninyo, tuwan-tuwa kayo na pinasasali nyo dyan. Gago! Hindi ako kasi sabi ko nga sa inyo, kaya nga iyan ang dahilan kung ako may anak dyan, kakaladkarin ko talaga yan Magalit na sa akin yung anak ko, pero kakaladkarin ko talagang paalis dyan. Bakit ka nyo? Yung anak mo, ito, sa mga magulang dyan, inalagaan siyam na buwan yan sa inyong sapupunan, di ba? Tapos nung pinanganak, pagka nagka-baby, talagang alagang-alaga, halos ayaw mong madapuan ng kahit na anong insekto yan. Yung tubig talagang sterilize na talagang pati yung mga iniinom. Tapos biglang pagdating sa eskwelahan, yan lamang ang makakasama, gagahasa sa kanya. Putang ina, sabi ko sa inyo. Ako. Hindi ako nagbibiro. Talagang kaladkarin ko yan. Aalisin ko yan dyan. Hindi ako papayag. Inalagaan ko ito. Alis, hindi mo inalagaan. Gago! Kung hindi mo nalagaan, wala kang karapatan. Di ba? Kasi may mga gano'n naman talaga mga magulang. Pabaya sa mga anak nila. Hindi naman nila binigyan ng oras. Hindi naman nila inalagaan. Ka-expect nyo na lang, hahanap ng... Hindi, alam mo, marami ho dyan sa mga anak na yan, mga kabataan na yan. Kasi tandaan nyo ako,
nung unang panahon, unang panahon talaga. Nung unang panahon, ako po ay nag-aral sa Universidad of the Philippines. UP, yan. Doon sa UP na yun, Diliman to. Meron talagang philosophy ako. Unang 2 taon ko sa UP, philo major ko. Diyan sa pinakakampo ng mga makakaliwain dyan. Merong lugar dyan na lagi namin dinadaanan na kung saan nagagather ang kanya-kanyang mga organisasyon. Buti na lang, I thank God at that time, kasi ako talaga makabayan ako. But parang bagang nasa dugo ko na yan eh. Siguro kung wala yung youth group na sinalihan ko, which is yun dun sa aming church noon, malamang ang mga sinalihan ko na yung mga komunistang grupo dyan, mga makakaliwa. Buti na lang talaga, I was active member of a youth fellowship at that time. So, may mga organization yun. Di ba? Yung youth fellowship. Kaya nga, napakaganda niya. Kaya ako pabor ako sa mga youth fellowship yung mga ganyan. Kasi you are saving a lot of lives. Di ba? And I was one of them na naligtas dahil kahit papaano, hindi ako napariwara. And ako, hindi ko naman yan dinideny. I have a family problem before yon. Pero everything now is okay. Before, and you were somehow naghahanap ka ng belongingness, di ba? Na mga kaibigan, barkada na masasalihan. Kasi nga kulang 'yan, hindi na ibigay sa pamilya, di ba? Pag hindi na ibigay sa pamilya 'yon, hahanap ka sa labas. At marami po diyan sa UP ganun. Kasi nga galing sa probinsya iba diyan, scholar ng bayan. Pagdating dyan, di ba, ang tawag doon na dorm. May dorm dyan eh. Marami dyan pariwara. Bakit? Kasi yung barkade, di ba, sabi nga, good company corrupts good character. Something like that. Basta ganun, di ba? Ibig sabihin nun, kahit anong buti mo, pag sinamahan mo masama, sigurado masama ka. Di ba? Halimbawa, yung 4 mong kaibigan na magnanakaw, pang-5 ka dun. Totoo yan. Kung yung 4 mong kaibigan na babaero, pag sumama ka dun, pang-5 ka. Matik na yan. Yeah? So kung wari, yung 4 mong kaibigan, lalakero. Sumama ka dyan, matik na, lalakero ka na rin. Ano ya? Pag yung 4, kunwari, ikaw naman babae, yung 4 mong kaibigan, haliparot. Sumama ka dyan, nyok ka na rin. Ganun eh. So, ano ibig ko sabihin? Kaya nga ang recruitment nila nasa eskwelahan kasi marami dyan ng kulang sa aruga mula sa kanilang mga magulang. Kulang, hindi nag-spend time yung magulang sa mga anak, walang communication, nang bababae si tatay, si nanay naman, sugarol, nagkakasino, tapos minsan bungangera. So, syempre, pag ang bungangera, pinasamahan mo ng babaero, pag uwi niya sa bahay, parang demonyo yung bahay, parang impyerno na yung bahay nun. Syempre, yung anak, dama yan. Siguradong disaster ang buhay niyan. Maghahanap ngayon yan ng pagmamahal. Tangina itong mga nasa eskwelahan. Ay, naku po, lalo na yung mga komunistang terorista na yan. Magaling mambola yan. Akala mo talaga concerned sila. Akala mo talaga ibibigay nila yung pagmamahal. Hindi mo alam, nire-recruit na pala yung anak mo sa bundok. Doon nila yayariin. Ay, sus, ganyan na ganyan ang istorya ng mga makakaliwang grupo na nire-recruit. Kaya nga, di ba, marami napapatay yung mga military natin na sino mga nandun? Mga membro ng kabataan. Di ba? Ng kabataan na makakaliwa at komunista. Tapos, ngayon, meron silang ginagamit na, ito, yung mga nagsisigaw na yan. Yan yun eh. Hahaluan nila yan. Di syempre, feeling makabayan na ngayon ito mga, kasi alam mo, yung mga ligaw na kabataan, they would find purpose, ika nga, in their life. Kasi nga, parang walang direksyon eh. Di ba? Ganun naman eh. Alam mo, marami sa atin naghahanap ng dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo na to.
Marami sa atin bored, marami sa atin, lalo na pag nasa eskwelahan ka, yung identity, lalo na patanda ka pa lang, hinahanap mo yung identity. Yung mga matatanda, sawa na sa identity yan. Yung iba nga, identity crisis na sa sobrang dami nilang identity. Yeah? Pero yung mga kabataan, naghahanap pa yan. So makakahanap sila ngayon dyan sa mga pagrarally-rally, gagamitin nila yung mga quote-unquote anti-corruption issue. Pero sa totoo lang, nire-recruit na sila. Ayan hindi nila alam, yung mga leader niya mga yan, kumuha naman din ng pera sa makamara. Naging corrupt din. Alam mo yun, parang tinatarantado nyo ba kami? Corrupt din yung mga pinuno ninyo sasabihin ninyo, galit kayo sa korupsyon, putang ina, puro insertion din yung mga pinuno ninyo dyan Kung talagang galit kayo sa korupsyon, kumalas kayo dyan sa mga representante ninyo na puro korrupt din. Iloloko nyo kami Yung mismo mga mambabatas ninyo, puno ng amendments, insertion, tapos maniniwala kayo dyan. Katiwalian at paniningil sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Octa Research, pangalawa ang korupsyon sa itinuturing ng mga Pilipino na pinakamahalagang isyong dapat tugunan agad ng Administrasyong Marcos. 31% ang antas ng pagkabahala sa korupsyon sa survey nitong Setyembre, higit doble sa 13% noong Hulyo. Ayon sa Octa Research, unang beses napasok sa top 5 urgent national issues sa survey ang korupsyon. Kahit ang 34 na grupo ng mga negosyante sa bansa nagkaisang manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na agad tugunan ng katiwalian sa mga infrastruktura tulad ng flood control projects. Isinumbat nila ang ambag nilang buwis sa kaban ng bayan na aaksaya lamang sa mga proyektong guni-guni, palyado at tinagaang presyo. We didn't know that a lot of people are involved. We don't even know the others. But Nakita mo ito ha? Kita mo itong event na ito? This event is event of pinaghalo-halong malalaking organisasyon na mga negosyante. Mga business people, businessmen and women. Ito'y hindi isang organisasyon ha. Halo-halo ito. Madami hong organisasyon ito. Kumare, kung bagamat sa big time ito. At ang panawagan nila itong korupsyon talagang anuhin na ni Marcos. At dito kayo matatawa. Although I think dito sa GMA hindi atay binalita. Ewan ko kung bakit. Nananawagan sila laban sa korupsyon. Anti-corruption yung kanilang gathering na yan. Ibig sabihin, kahit papaano, tinalakay yan dyan. May panawagan sila sa presidente na ano yung korupsyon. Alam mo kung sino invited speaker? Si VP Sara Duterte. Sabi ko nga Hindi, isipin nyo kung gaano katawa-tawa. Hindi sana, ang inimbitahan ninyo yung presidente. Di ba? If you are calling for the anti-corruption at saka naniniwala talaga kayo deep in your heart na this president will solve the corruption issue in the Philippines. Kasi ganun naniniwala kayo kaya nga siya ang imbitahan ninyo at alam nyo naman na complete opposition or talagang magkaaway si VP Sara Duterte at si Bongbong Marcos. At ang pinaglalaban nyo dyan ay laban sa korupsyon. Tapos, ang inimbitahan nyo si VP Sara Duterte. Hindi para nyo sinasabi na mas may tiwala kay VP Sara Duterte kaysa kay Marcos, di ba? At alam ninyo na susunod na Pangulo na yan, kaya kailangan nyo na sumama, ika nga, o magpakita ng suporta. I don't know the others, but it was really very surprising to us that the corruption just for flood control alone is this magnitude. Oo nga raw at mismong Pangulo ang nagsiwalat sa korupsyon pero kulang pa raw yan. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be
identified. Angal pa nila, bungal ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para paharapin ang mga dapat maimbestigahan. Bukas naman daw sa mga mungkahi ang palasyo. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin Na walang kwenta kayo. Hindi totoo naman eh. Gago! Nakikita naman yun yung talaga wala kayong kwenta eh. Parang ginagawa niyong tangalay mga Pilipino eh. na maganda ang itinatakbo ng ICI. Maganda? Wala nga naniniwala eh. Alam mo, maghanap ka ng mga taong aside from sa hindi binayaran ng gobyerno to ha. Huwag yung mga bayarang vlogger. Pero maghanap ka ng mga independent, sabihin na natin objective na mga tao o society or sekta ng lipunan na nagsasabing, oo, bilib na bilib kami sa ICI, nagtitiwala kami dyan. Wala nagsasabi. Ano lagi sinasabi? Dapat maging transparent ang ICI, dapat maayos ang ICI. O, ibig sabihin talaga, kasi loko rin kayo eh. Andiyan na nga si Magalong na kahit pa paano pinagkakatiwalaan ng mga taong bayan, tapos biglang sisiraan ninyo, lalo ka na. Gago! Diba? Nagpatawag po sila. Ikaw ang panira talaga sa gobyerno eh. Pero okay lang yan, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan. Sila naman po ay tumutugon. Aminadong ICI na malaking tulong sana kung may contempt power sila. Sa ngayon, ang remedyo nila, we can always go to the courts and file the indirect contempt. But another process pa yan. Gumawa ng batas to strengthen further the ICI. ang Sandigan Bayan bumubuo na ng mga alituntunin para pabilisin ang paggulong ng mga kaso sa maanumalyang flood control projects na iahain ng Ombudsman. Ipapilot test na nila ito oras na aprubahan ng Korte Suprema. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa isang buwan ay posible makapagsampa na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Hawak ng Ombudsman ang reklamo ng DPWH laban sa nasa 20 taga-DPWH, taga-Bulacan 1st District at 5 kontraktor kabilang si Sara Diskaya. Sa aking pagagay, magapit na yan dahil nga na-file na yan sa Ombudsman a month ago. At nagsabi na rin si Ombudsman Boying na magapit na rin yan. May lampas 400 na mga suspected ghost flood control projects ang naisumite na ng DPWH dito sa ICI. At ayon sa ICI, posible silang makapagrekomenda ng 15 hanggang 20 posibleng reklamo sa Ombudsman. Ngayong linggo inaasahang ihahain sa Ombudsman ang ikalawang referral o rekomendasyon ng mga pwedeng kasuhan ng ICI. Si dating Congressman Saldico na hindi pa rin nagpapakita, padadalhan ulit ng ICI ng isa pang sabpina. Pumalag naman ang komisyon sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na binuong ICI para kontrolin ng gobyerno ang naratibo tungkol sa flood control projects. Ang komisyon nga kasi, as I said, will go where the evidence takes us. Yun ang narrative namin. Hanapin kung sino mga may sala, paparusahan sila, kunin yung mga ninakaw. Oh, sir, pustahan tayo. Matatapos kung matatapos ang termino ni Marcos, wala kinapakulong. Oh. Pustahan tayo. Sus! Nadinig ko na yan. Pustahan tayo, mga kababayan. Oh. Sino gusto bumusta sa akin? Baka pa nga ipakulong, una pang makulong si BP Sara Duterte sa katarantaduan ng ombudsman eh. Oo. Pustahan, eto, sino? Maghanap kayo dyan. Mag-comment kung sino makikipagpusta sa akin ng 1 milyon. Ang budget. Mas mauuna pang makulong si BP Sara Duterte. Ay, eto ayoko yun Hindi ko sinasabing kaya ako nagpupusta Pero eto, sige, wag na lang yung makulong si BP Sara Duterte. Pustahan tayo. Walang makukulong sa ICI Wala makukulong dyan. Kasi nga, eto ang simple-simple. Kitang-kita na ng ICI. Dinimanda na ng ICI si pangalan nito, si Saldico. Pero ayaw nilang gawa ng paraan na makauwi yung tao. Pwede nyo naman ngayon kanselahin na. Pinatatagal ninyo eh. Pwede nyo naman i-recommend. Nasa executive naman kayo.
pwede nyo i-recommenda kagad sa DFA. O, pakiusapan nyo yung presidenteng naggumawa sa inyo. Sabihin nyo, pwede po ba, cancelin na natin ng passport para hindi na makatakas yung gago na yun. Hindi na papunta-punta kung saan-saan. Tapos ang usapan. Eh wala eh. Inaantay ninyo magkaroon ng passport na iba eh. Para mas makatakbo siya eh. Kaya nang, alam mo yun, wala kayong wala, ang tawag dyan yung willpower na kung talagang gusto ninyo, ginawa nyo na noon pa. Na pera at ibalik sa tao. Pinuna naman ng ilang grupo ang pagbisita sa ICI noong Biyernes ni Michael Keller. Ayan, pakialamero pa yan, isa pa yan. I'm not against America, ha? I'm not against. That's not what my point. Pinupuna ko ito. I'm not against America, pero sablay ho ito. Bakit? Alamin niya kung anong meron. This is internal problem. Hindi naman ito. Pakailan mo yung China. Punta ka dyan. Sabi niya, pagtatanggol nyo kami, kita mo yung host ng Pilipinas. Mas malakas pa iihi ko dun eh. Nakita niyo yung host? Tingnan niyo sa post ni Boss Dada sa Facebook niya. Yung di ba, binomba tayo ng tubig ng China nung binomba natin sila. Putang ina niyan, sabi ko, kahit siguro tao hindi may tataboy nun eh. Buti pa yung mga ginagamit niyo pang disperse ng mga rallyista eh. Pero doon, wala kayong yung tubig nyo, ginagawa nyo parang ihi lang eh. Deputy Chief of Mission ng US Embassy, paliwanag noon ng ICI na nais lamang ng embahada na makita ang ginagawa ng ICI. Pero ayon kay Kabataan Party List Representative Reneco, interference ito. Insulto at hindi ito katanggap-tanggap, sabi naman ng grupong pamalakaya. Wala kami nakikitang dahilan para sa isang foreign government. Naku po, puro kayo andyan na naman to. Tumanda ka ng rallyista, brad na sisilipin, aalamin, at posibleng ini-impluensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Ang dami mong hanas. Ay hindi may iwasang magkaroon ng interes ang Amerika sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. There are partners, they have commercial interests, so naturally they would want to know what the ICI will be doing. Oo nga naman, may interes sila sa Pilipinas. Pagkagera nila sa China, kailangan nila yan eh. Projects are concerned. Ayon naman sa palasyo, nagtanong lamang daw ang embahada sa mandato at sistema ng pagsisiyasat ng ICI at wala raw na pag-usapan tungkol sa pag-audit ng foreign assisted projects. Para mapawi ang duda ng publiko, mungkahi ni Bayan President Renato Reyes isa publikong ICI proceedings. I-live stream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Tutol sa pag-livestream ang ICI para maiwasan ang pamumulitika rito at trial by publicity. Pabor din daw sa transparency ang Pangulo pero di siya manghihimasok sa trabaho ng komisyon. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ay nako. Sobrang malaking kalokohan talaga itong nangyayaring korupsyon sa atin dahil I mean, if they are saying that the US is interested in this, kailangan English, Brad, kasi involved ang US dito eh. If they are saying that basta yun na yun. that the US is interested because they have also investment businesses in our country. Therefore, talagang bubus na eh. Talagang malala na ito kasi talagang concern na ang ibang bansa. Sabi ko nga sa inyo yung palang business sector nagsama-sama to give a statement against corruption. Di ba malaking bagay na yun? Tapos kayo na mismo umaamin din na talagang interesado ang Amerika. Although I do not agree with yung pagpunta-punta ng US Embassy dyan, hindi ako agree doon. Pero tangin na, anong ibig sabihin nun? That the international community is already concerned sa kalagayan ng korupsyon sa Pilipinas? How come? Hindi, di ba? Ganun nakalala.
kahiya-hiya na ang dulit na ginawa nitong Marcos na ito. Ewan ko ba, hindi ko alam kung saan kumukuha ng apog itong si Marcos. No, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Yung kapal na mukha. Saan kaya kumukuha ng kapal na mukha ito si Marcos? Kasama ba yan siya na tinuturok mo? I mean, di ba, tuturok ka, di ba? Gluta, ganon, ibig sabihin. Siyempre, yan, vitamins, anong ba yun? Yung boost. Yung mga ganon. Kaya naman anong turok iniisip nyo, wag ganon. Gago! Ito may papakita tayo dito. Ito yung balita naman ng ayan. Bumalag si Vice President Sara Duterte. Buti pa nga ito, nandito, pinakita yung nandito. Ito yung event na nagsama-sama itong mga negosyante. Sa may pilit na pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Bahagi raw ito ng paninira sa kanya ng administrasyon dahil tatakbo siyang Pangulo sa 2028 elections. Ayun. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa halip na masolusyonan, pinalala pa raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa korupsyon. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte. Ang ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay mabawasan yung korupsyon. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po. Hindi na rin daw nagulat si VP Sara na iniuugnay kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal. Sinusubukan daw na itawid ito kay VP Sara dahil isa siya sa mga matunog na kakandidato sa 2028 elections. Gusto lang din nun na matamaan yung ako dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2020. Dagdag pa ng bise, hindi naman kailangan ng Pangulo na bumuo pa ng Independent Commission for Infrastructure. Pwede naman daw kasing idiretso sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaso. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumakas. Buwelta dyan ng ICI. Our narrative is the evidence to be presented to us. Kung anong dokumento, anong ebidensya, anong testimony na makukuha namin na totoo, doon kami po tungo. Walang narrative doon. Ang gusto raw ni VP Sara, aksyonan ni Pangulong Marcos ang problema sa korupsyon. Ganyan din ang panawagan ng grupo ng mga negosyante na Philippine Chamber of Commerce and Industry. Malaki raw ang kontribusyon nila sa binabayarang buwis, kaya pumalag sila dahil hindi naman daw pala nagagamit ang pondo sa tama. Bagamat hindi naman daw nilang gustong mag-resign si Pangulong Marcos, kulang daw ang pagtugon ng administrasyon sa isyu ng katiwalian. We want really those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it, in addressing it, is our President. Magbibigay raw ang PCCI ng rekomendasyon nito sa palasyo para magkaroon ng transparency at accountability sa gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ayan Talagang hinihingi nito mga negosyante na ito yung talagang mastermind. Ayaw lang nila sabihin, huy, yung pinsan mo, ipakulong mo na. Ayaw lang nila sabihin yun, pero that's really yun ang talagang inaantay ng lahat. Kung may sinseridad si Marcos, simple lang naman ang sasabihin niya. Ipakulong nyo na nga itong pinsan ko. Hanggang hindi kayang sabihin ni Marcos yung katarantaduhan lahat yan. Sorry that's the truth. Lahat ng ginagawa na, eto nga meron na namang katarantaduhan ngayon sa Kamara, kesyo parang bagang bibigyan pa na mas malaking kapangyarihan ng ICI. Alam mo, ganito lang kasimple ang mga gunggong. Hindi ko maintindihan. Unang executive order pa lamang ni Marcos
ay yung tinanggal niya na yung anti-corruption commission, yung naalala niyo pinamumunuan ni Greco Bellica. Kung seryoso si Marcos sa korupsyon, bakit yun nauna niyang tinanggal? Di ba? Isa yun. Pangalawa, sa totoo lang, wala naman silbi yung ICI. Sa totoo lang, walang silbi. Kasi, doblete lang yan. Doblete na unang function ng ombudsman eh. Yan ang talagang may kapangyarihan. Mag-imbestiga, umusig sa mga public official, whether it is part of the executive or the legislative, ombudsman. Tapos dadalhin siya sa Sandigan Bayan. Tapos doon, pwede silang mahatulan. Tapos, di ba? Kung i-appeal man nila sa Supreme Court na, ibig sabihin, it's really a court. Itong ICI, puro rekomenda. Katarantaduan. Etong ICI, political lang. Halatang propaganda lang. Para bagang masabing may ginawa si Marcos. Parang ganun lang yan eh. Pero yung real power, anak ng weteng, nandyan ang ombudsman eh. Kung ako yung presidente, simpleng-simple. Utusan ko yung DOJ. Di ba? Hanapan nyo talaga ng Tapos, pag may nakita na kayo na medyo, pwede na sumuot, pasa nyo na sa ombudsman. Let the ombudsman do their job na usigin ang mga... Kasi yun ang trabaho nila public official na may plunderer, nandun na lahat eh. Tapos, dalhin sa Sandigan Bayan. So, sinasabi mo ba, Banat Bay, may tiwala tayo sa ombudsman? Hindi. Yun na nga ang problema. Instead of creating the ICI, dapat sana he made sure na yung papalit na ombudsman ay pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Hindi eh. Ginago eh. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sino po ba ang naandyan sa ombudsman? Number 1, alam natin na ilang beses naging anti-Duterte. Ibig sabihin, political. Ibig sabihin, merong kinikilingang kulay. Number 1 yun. May issue sa objectivity. Pangalawa, ang inilagay sa ombudsman, politiko. Anak ng tutsang kalabaw, Politiko eh. Hindi lang politiko Dynasty pa. Ibig sabihin, may kapatid na politiko, may kamag-anak na politician. Supposedly, ang ombudsman ang uusig sa mga politiko. Paano mo usigin kung kamag-anak mo? Tapos sasabihin, walang kamag-anak dito. Katarantaduhan naman yan. Huwag nyo namang niloloko Sa bagay, tanga yung mga followers nyo. Di ba? Doon pa lang malabo na malabo na kagad yung kwento. Pangatlo, alam naman natin na ultimong yung anak mo sumabit. Di ba? Nakasuhan. Nahuli. Hindi ito yung nakasuhan lang. Caught in the act. Nakalusot lang. Napawalang sala lang because of technicality. Pero in reality, na-trap siya. So, hindi ko sinasabing guilty, hindi ko sinasabing convicted, but it's very questionable. Hindi lang questionable, very questionable. Pang-apat. Pang-apat nga ba? Pang-5 na. Susunod. Ang dami pang kasong kinakasangkutan. Hindi mismo ni Remulla. Naalala nyo, kinasuhan siya. Pagdating sa issue dun sa KOJC, issue dito sa sa tawag dito, pagdukot di umano, alleged kidnapping ni PRRD, ang daming complaint. Tapos ilalagay mo dyan. You understand what I mean? I'm not saying convicted si Remulla, but the point here, dapat unquestionable ang morality, unquestionable ang record ng ilalagay mo sa ombudsman to be effective and to parang kung talagang seryoso ka. Dapat ganun.
Hindi. Hindi mo pinakita, Marcos, yung seriousness mo. Tapos ngayon, create ka ng ICI. Tapos meron pang yung mga bataan mo, may pautot pa na kailangan i-empower natin, additional laws, greater power for ICI. Ulul. Meron ng sapat na institusyon to do that. Ang kailangan mo na lang, malinis na pag-appoint. Hindi mo ginawa. You were given a chance to appoint a clean, good moral na ombudsman, hindi mo ginawa. Tapos sasabihin mo ngayon, create kayo ng new power dito sa ICI. Katarantaduhan talaga. Eto. Sorry. Yan. May nakahay ngayon 2 panukala sa Kongreso na layong bigyan ng pangil ang Independent Commission. Sandali, may nakahay? Sino nakahay? Nakahain. Ito naman kasi magsalita kulang-kulang eh. JJ mo ka ba? May nakahain, hindi hay. Joke lang po ha. Infrastructure. Nakatutok. Ayan. May nakahay ngayon 2 panukala. Ano may nakahay? Hain! Hain! Sa Kongreso na layong bigyan ng pangil ang Independent Commission for Infrastructure. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Parehong ipinapanukala sa Senado at Kamara na bigyan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure na sisiyasat. Si Lola Basyang na naman. At si Lola Basyang to sa mga anomalya sa mga infrastructure project. Sa Senate Bill 1215, bubuo ng isang Independent People's Commission o IPC. Sa House Bill 4453 naman, Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC ang itatawag. Sa parehong bersyon, may 5 miyembro sa komisyon at retiradong mahistrado ang uupong chairperson. Sa halip na 3 miyembro at 1 chairperson na kasalukuyang setup na... Ang daming pautot, ano? Kailangan pa talagang gumawa ng ganyan, ano? Meron naman ng ahensya ng gobyerno na ganyan eh. Ang bihira, oo. ICI. Kabilang sa mga balak gawing pangil ng komisyon, full access sa lahat ng government records, paghahabla sa mga sangkot sa anomalya at sa mga haharang sa investigasyon, pagrerekomenda ng immunity sa mga testigo, pag-issue ng mga subpoena at pagpaparusa sa mga lalabag sa mga utos. Nung nag-refuse tayo mga diskaya to cooperate with the ICI, nakita naman natin na talagang kulang sa authority ang ICI. At kinakailangan nating madalihin ito. Nakareses ngayon ang Kongreso at magbabalik sesyon sa November 10. Panawagan ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice para maipasa agad ang panukala. Magpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso. Halaga talaga na mabigyan sila ng madali ang kapangyarihan. Pero pinanukala na 3 days di tapos to kung ito lang ang pag-uusapan. Pero para kay Senate President Tito Soto, hindi pa kailangan ng special session. Diringgin ng Senado ngayong linggo ang panukala. Kung makakapag-hearing naman, di pagdating ng November 10, i-report out agad. Kasi mag-special session ka, pagkatapos baka walang quorum. Paano kung hindi maisabatas ang panukala? Parang paper tiger dahil hindi naman talaga independent dahil nagpapasweldo yung executive branch ang ating Pangulo. Anytime pwede niyang i-abolish to. Pero kailangan nga ba ng batas para sa Independent Commission gayong nariyan na ang Department of Justice at Office of the Ombudsman? Sa dami ng mga kaso na silang kinakaharap ay palagay ko hindi ito magbibigyan ng mabilis na aksyon. Kinakailangan talaga may concentration dito sa infrastructure. Sakaling maisabatas ang panukala, sabi ni Soto, hindi na kailangan bumalangkas pa ng implementing rules and regulations para maipatupad ito. Tigilan na nila yung IRR. Alam mo kasi IRR, gumagawa sila ng sariling batas eh. Yung executive department pinakikialaman yung IRR eh. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ng Malacanang at ng ICI, pero dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makikialam ang Malacanang sa investigasyon ng komisyon.
Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ayan, sabi ko nga mga kababayan, di ba? Hindi na kailangan yan yung mga ganyan-ganyan pa nila. Ay, nako. Kung talagang seryoso, di sana naglagay na lang na maayos na ombudsman. Hindi ginagago lang tayo Tapos ngayon, pinag-aaway-awayan pa. Yang kesyo may dagdag kapangyarihan pa dito sa ICI. Katarantaduhan Alam mo, yung seriousness na, eto, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng seriousness. Busit ako Eto, meron na naman kasi silang bagong pautot dito na nabasa ko lang. Ito, papakita ko sa inyo. Wait, tomate. Ito lang, ipapakita ko sa inyo. Ito. Naaartihan kasi ko Sa totoo lang naaartihan ako dito sa dalawang to. Magjowa ba itong dalawang to? Bakit ganun mga napaka-arte nyo? Napakarami ninyong hanas sa buhay. Hindi Ito. Yan, ito. Yan, dalawang to. Sabi daw ni Soto, Senators want Lacson to return as a Blue Ribbon Chairman. Magjowa ba kayo? Bakit? Napakarami ninyong hanas sa buhay. Ang dami ninyong drama sa buhay, kayong dalawa. Itong dalawang to, daming drama Halatang pumoporma. Pumoporma na naman ba kayo sa 2028? Pumoporma na naman ba kayo? Porket olat kayo nung last time, sa tingin nyo ngayon may pag-asa na kayo? Kesyo, alam mo, sabi nga hindi kasi alam mo, merong binitawang pahayag, statement, si Senator Alan Cayetano. Bakit po ba mahalaga ito? Kasi si Cayetano ngayon ang leader ng minority, yung pinaka-oposisyon. Okay? Siya yung leader. At ngayon, kesyo, bakit ba? Kikwento ko lang sa inyo Meron kasi ako nakuhang inside info. Ito inside info talaga. Nandun sa caucus. Sandali, inom lang ako. Matindi itong itong info natin na ito. Inom tayo muna ng kape bago tayo magbalita at magkwento. Itong info na to. Ito tayo sa tabi natin Meron tayong kape dito Meron tayo kasing info. Kaya daw tinanggal itong si Lacson. Umalis itong si Lacson. Nagkaroon daw ng meeting. Itong majority ibig sabihin hindi kasama minority dito. Majority. Okay? Majority, hindi ko kasama minority. Nag-usap-usap. At ang sabi daw, hindi ko na lang papangalanan. Bahala na kayo magpangalan. Sabi daw nitong majority, di ba kaya nga pinalitan ng Senate President na si Chis Escudero para itigil yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta na tatamaan tayo. Dapat ang tatamaan lang yung kalaban. Okay? Hindi tayo. So palitan natin ito daw isang grupo. Merong isang grupo within the majority na mga balimbing. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung sino yun, Basta, panay din ng pa-interview ng balimbing na yun Itong balimbing na ito, siya daw yung parang, siya yung nagbibigay ng direction kung sino yung magiging Senate President. Kasi nga naman, medyo 5 sila dun Okay? So pag lahat sila bumaligtad, nandun na ngayon sa minority yung Senate President. Ganon ang mangyayari. So ito daw nagsabi, tinatanggal nga natin yung yung direksyon patungo sa Senate o sa senators yung issue ng flood control. Tapos nung pinalitan si Chis Escudero ni Soto, pinalitan si Marcoleta, si Lacson hindi mapigilan yung bibig. Hindi ko ba alam dito kay Pinky bakit ang bibig din ito paladaldal din Alam mo, nakakatakot talaga yung mga politikong pamidya. Ito daw di ba nakita natin si Lacson nagsalita ng
Lahat naman may lahat ng karamihan ng mga senators ay may insertion. Patay! Nagalit daw. Etong 5 na sinasabi, nagsalita na nga yung leader nila doon na medyo hindi daw sila masaya sa takbuhin ng ni Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Sabi ba naman nila, bakit ganun? Kaya nga natin pinalitan si Marcoleta para hindi tamaan ng Senate. Nag-away-away daw tong majority. Kwento sa akin ito nung Tagaloob. Hindi ko na nasasabihin ko sino yun. Nag-away-away daw sila. Parang sinasabi, ba't ganun? Ba't pati kami, tatamaan tayo lahat yan sabi daw. So, ang ginawa na lang nila, kesa na quote-unquote, sinibaksa bilang Blue Ribbon Chairman, pinag-resign na lang. Kaya nag-resign si Lacson. Yan, nagigets ninyo. Okay? Kaya nga ako nabibuisit. Ngayon, meron na naman silang pautot. Na kesyo, gusto nila ibalik daw si Lacson. Siguro nagkasundo na para lang mapigilan. Kasi nangyari, nung nawala si Lacson, pansinin nyo, tumigil yung Blue Ribbon hearing. At ang gagawin na ngayon, yung farm market to farm to market projects. Ano ba ibig sabihin ng farm to market? Yung mula sa farm, aayusin yung mga kalsada papunta sa palengke o sa market o doon sa pinaka pagbabagsakan ng mga produkto na galing sa farm. So yung farm to market roads. Nandun na lang daw ang investigasyon. Alam nyo ho ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi flood control ang focus. Ang panahon ni Pangulong Duterte, ang focus talaga ng DPWH noon tsaka nung bill, aside from the streets and the super highways na ginagawa, ay yung farm to market roads. Nagigets nyo? So, ibig sabihin, pupuntiryahin na naman nila ang mga Duterte sa Blue Ribbon. Instead na yung supposedly flood control na ilan yun? Ang dami na ghost project. Ewan ko, dito siguro. Kaya nga ako nabibuisit dito kay Soto at saka dito kay Lacson. May bago na naman silang pautot. Itong dalawang to parang mag-boyfriend Parang hindi ko sasabihin in literal Parang mag-boyfriend na pabago-bago. Ang gulo-gulo pagka silang dalawa nag-usap. Kaya nga may statement si Cayetano. Diyan. Eto, basahin ko sa inyo There's really no need for Senator Lacson to drag the minority into what's a clearly family matter within the majority. Ibig sabihin, sa kanila lang. Hindi naman kami kasali dyan sa decision nyo. As he admits, his decision to step down from the Blue Ribbon Committee didn't come from minority. It came from the dissatisfaction within their own ranks. Let's not rewrite history. When Senate President Escudero and the majority gave the chairmanship to Senator Marcoleta, the objective was clear: to keep the investigation steady above politics and to focus on finding the mastermind and the most guilty. All this while untangling the web of systematic corruption in government. During that time, the majority also faced a similar situation. We were warned of a Senate coup, first when Senator Marcoleta was elected as a chairman of the Blue Ribbon Committee. Second, when in leading the flood control hearing, the direction he took was toward what we all we wanted, finding the most guilty. So nagkaroon nga ng coup sa Senate. But there was no drama, no intrigue, no blame shifting from us. Just quiet resolve. Tapos the leadership under Chis Escudero made a decision, stood by and moved forward with respect for the institution. Ibig sabihin, kahit nag-coup, wala. Respeto. Kasi decision niya na majority. And when the new majority later decided to replace Senator Marcoleta with Senator Lacson, wala kayong narinig. You didn't hear a single complaint from the minority.
We respect their internal decision. Decision nyo yan eh. Kayo na yung majority. Normal na kayo mamimili ng mga head, ng mga committee head. Di ba? With courtesy and mutual respect, we in the minority have no stake in the internal struggle. Our focus has always been on the bigger picture, truth, transparency, and integrity. Kung may tampuhan man sila sa majority, ayos lang yan. Politics will have its shares of drama. But let's not turn the Senate into teleserye. Naku po, patay tayo dyan. Kasi nga, Senator Cayetano, talaga magiging teleserye yan. Si Acheche ba naman ng presidente? The Blue Ribbon Committee is not about personality. It's about serving the people and protecting the dignity of the institution. Sa madaling salita mga kababayan, kasi para bagang biniblame nila ngayon yung pagkatanggal ni Lacson sa minority. Sinisisi nila na kaya daw hindi tumuloy-tuloy yung investigasyon dahil sa minority. Gunggong, kayo nagdidesisyon yan eh. Majority nagdidesisyon yan. Diba? Yung nasa admin ang nagdidesisyon yan. Kung sino ilalagay nyo sa chairmanship, wala namang pakialam ang minority. Ang minority, kung ano lang maibigay sa kanila, tinatanggap na lang nila yun. Diba? Tapos ngayon, ang dami ninyong drama. Kesyo may paganyan, I pray and I hope that he might. Para bagang, sandali, sino ba nagtanggal dyan? Sino ba nagpa-resign o nag-resign yan? Sino ba? Decision ba yan na minority? Decision nyo yan eh. Ang dami nyong hanas. Mag-usap-usap kayo tapos doon na lang kayo bilang, hindi ko ba alam. Tama talaga yung sinabi ni Senator Cayetano. Napakadaming drama pagka itong sila Lacson at saka to si Soto ang namuno. Ang daming drama. Magtrabaho na lang. Nagtatrabaho na dito sa bigla nung pinangalanan na si Romualdez at patungo na kay Marcos, bigla niyong pinigilan yung Blue Ribbon Committee. Labo talaga Ano muna tayo? Yan ang mahirap eh. Yan ang mahirap pag may pinoprotektahan. Yan ang mahirap pagka ayaw nyo talagang malaman ang katotohanan. Pipilitin nyo ng pipilitin i-segue eh. Di ba? Pipilitin nyo talagang mabago issue. Pipilitin nyo yan eh. Hindi kayo tatantad eh. Di ba? Hindi nyo tatantanan na maiba na maiba. Lagi na lang kailangan ma-segue natin. Mahirap yan. Sabi nga, kung ang isang facts, halimbawa ito, kulay blue. Fact yan. Di ba? Pwede mo sabihin, hindi naman blue yan. Pag nabasa yan, magiging gray yan eh. Pero hindi mo pwedeng baguhin na blue pa rin ito. Pag bali-baligtarin mo. So yung mastermind sa korupsyon, yun na yun eh. Obvious naman. Obvious kilala ninyo sinong kumakalikot ng budget. Ang tagal nyo na sa institusyon na yan. So kung pipilitin yung maganon, mailipat sa iba, yung sisi, wala. Malalamat at malalaman ng tao. Alam mo, iyan yung isang bagay na sana maunawaan ng mga leaders natin sa ating bansa. Huwag nyo nang ipilit na masegue o maisisi sa ibang tao yung problema ng flood control. Kitang-kita na kasi. Alam mo yung sumusuplak na sa mukha mo eh. Tapos susubukan yung ikabig sa iba. Mahahalata kayo masyado na may pinoprotektahan. Yan tuloy, nagkakagulo. Para tayong tanga ngayon eh. Bakit? Sana nalalaman na natin yung mga revelasyon nung una. Biglang ang dami yung drama. Ito, puro drama kayo eh. Ito. Kayo lang naman yan. Hindi nyo pa inayos sa loob. Puro kayo drama. Tapos, eto na naman. Medyo, hindi, pinipilit na agoy, napakarami yung drama talaga. Ang inaano ng mga Pilipino, sana bilisan na may maikulong talaga. May maidemanda. Wala eh.
Wala kayong, alam mo, dami ko nakikitang meme yung kay, nakita ko yung meme kay, sino ba ito? Yung sa Pogo na babae, na Chinese, nagre-reklamo siya. Although AI lang yun Sinasabi niya na parang, yung si Alice Guo, nung ako, ang bilis nyo ako mahanap, naipauwi nyo kaagad ako. Nung si Zaldi ko, hindi nyo na maipauwi. Di ba? Ang dami nyong sinasabi, yung iba nag-aabogado pa para kay Saldi ko. Kasi alam mo kung bakit natin sinasabi yan. Nasa kanya talaga Nasa kanya yung yung pinakasusi nitong ghost project na ito Kasi nakita natin involved yung kanyang dating kumpanya. 'Di ba? Nakikita lumalabas yung Sunwest. Tapos yung mga di umano alleged na nilabas ni Tiangco na para bagang inallocate ni Zaldico sa mga lugar-lugar yung pondo. Yan yung masasagot niya na sana kung sino at may nag-utos ba sa kanya, may mastermind ba at bakit ganito. Masasagot niya na yun nga ako mapauwi. Ba't hindi nga mapauwi? Ibig sabihin, ayaw ng gobyerno natin. Yung ang illegal na ginawa nila kay Duterte, nagawa nila Eto, ibalik si Zaldico, di nila magawa. Ibig sabihin, ayaw talaga. Yun ang problema dito, mga kababayan. Kaya bantay po tayo. Bantay tayo, mga kababayan, dahil wag natin kasi ngayon, sorry to say, pwede bang yung mga kababayan natin itigil nyo na yung focus ninyo doon sa baklang bumabaligtad na kakampuetan? Masyado kayo nakapokus doon Wag na kayo masyado nakapokus doon. Bilib ba kayo doon? Ako kasi, kaya hindi ko binabanatan yun. Sa totoo lang hindi ko binabanatan yun. Binababoy ko na lang yun. Kasi hindi naman ako believe ever sa sinabi nun. Ilang beses ko nang pinanood yun, sabi ko, what's new? Doon sa sinasabi niya. Alam mo ko in English lang niya. Lahat ng argumento na inilalabas natin, nilalabas na ibang mga vlogger, in English lang niya. Pinaganda lang niya yung wordings. Pero halatang wala siyang sariling opinion. Wala siyang sariling argumento. Ibig sabihin, kasi maraming klase ng vlogger. Okay? Merong vlogger na chismosa lang, nanggagaling yung info niya kung imbe-imbento lang. Di ba? Mga ganyan. Chismoso, chismosa. Meron naman yung vlogger na talaga may ibang sariling pananaw. May iba. Yan yung tingnan natin. Kasi dapat, ang social media talakayan ng mga opinion at analysis na iba-iba. We are opening the minds of the people so that we ourselves conclude kung ano yung sa tingin natin from all the different ideas, analysis, opinion of people. Tapos i-conclude natin sa sarili natin. Dapat ganon. Pero may iba naman mga vlogger na nagnanakaw lang ng idea. Copy-paste lang, iniba lang. At ito masama, in English lang. Kaya noon, yung bading na yan, hindi ko kahit kailan nakabiliban niya. Kasi nung pinanonood ko ito, sabi ko, putang inan to, pareho lang naman. Pinaganda lang niya yung sinasabi. Para lang magmukha siyang matalino. Ganon. Kaya never kong kita nyo, never kong ginamit sa channel na ito. Kasi kung talagang matalino sa tingin ko yun at may ibang opinion, gagamitin ko yun. Kasi marami tayong matututunan dun. Kasi ganun ako Open ako sa opinion ng ibang tao. Pag meron ako makikitang maganda na magagamit dito upang tayong lahat ay matuto, wala akong pakialam kung galing sa iba yan. Importante matuto tayong lahat. Di ba? Yun ang importante. We are informing the people na ganito, may ibang opinion na maganda nating pulutin. Tingnan natin kung magtama ba ito o mali. Kaya lang, sa kanya hindi Sabi ko, pag pinanonood ko siya, walang bago sa opinion niya. Halatang copy-paste, tapos halatang in English lang para magmukha matalino. Tapos ngayon, nung nakita nating iba yung angulo niya, galit na galit kay kakampuetan. Huwag niyo nang kagalitan yun.
Iniiwan nyo na yung issue kay Martin Romualdez eh. Puro kayo kakampuitan. May interesado ba kayo sa puwetan? Ay, may sa kakampuitan? Bakit masyado ka interesado dun? Ganun na ba? Hindi, ganun na ba tayo kababaw? Bilib na tayo sa ganung klaseng mga analysis? Putang inang yan. Walang kwenta eh. Hindi ako. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto ninyo yung mga matatalino talaga dyan, nandyan si... Yan, panoorin nyo yung programa ni Marcoleta. Yan, marami talaga tayo matututunan dyan. Yung live ni Atty. Vic Rodriguez, yan, marami tayo matututunan dyan. Maganda yung pagkasabi, matalino, pero Tagalog niya. Para talaga maunawaan ng mga Pilipino, yan ang mga marami ka matututunan. Yung abogadong basta yung isa, nakalimutan ko na yung pangalan nun, si Neil, Atty. Neil. Libangon. Hindi Libayan, ha? Wag yan! Si Libangon ba yun? Atty. Neil Libangon, yun. Kung gusto mo ng objective na pagtingin sa batas, ayun. Ha? Marami tayong matututunan doon. Sayang nga sana yung kay Panelo eh. Sana tumuloy-tuloy si Atty. Panelo. Maganda yung mga opinion niya rin. Kakaiba rin ang opinion niya. Hindi pareho dun sa iba. Kaya nga maganda, dapat ganun. Maganda rin kay Tiglaw. Although kasi kay Tiglaw, hindi video, sulat. Pero iba rin ang opinion niya. Marami rin tayong matututunan. Pero dun sa kay kakampuitan, walang kwenta yun. Huwag yun ang pag-aksaya ng panahon yun. Kita mo ngayon, sorry, ang gulo-gulo no sinasabi niya. Alam mo kung bakit? Napakarami po kasi ngayon, mapa-vlogger, mapa-politiko, cloud chaser. Ano ibig sabihin nun? Fame whore. Oo. Gusto lang ng kasikatan sa social media. Ewan ko kung laos na sa profesyon nila. Bakit nagpupunta sa social media at nag-iingay? Diba? Yan ang totoo eh. Mga lang yan, mga fame whore lang. Huwag yan ang patusin kasi nakakabobo yan. Yung mga ganong fame whore, nakakabobo yan. Wala kayo matutunan dyan. Ha? Pero kung gusto nyo talaga mas marami pang matutunan sa lingwahe ng masa, Banateros kayo. Yun! Sa Banateros, pangmasang approach. Yan. At ipapaliwanag sa inyo na nandyan sila Coach Oli, sila Boss Dada, si Judea, Master Judea, si Paring RJ, si Sir Jackol, Sir Jack. Sorry. Gulo kasi dito Sir Jack eh. Si Jay Guevara, yan. Panurin niyo yung mga yan. Ha? Lingwaing pangmasa pero matututunan kayo. At magandang, kasi kami masa kami, pero yung mga info na pinanggagalingan namin, alam niyo naman kung saan kami connected di ba? So yung info, talagang A1 info. Hindi kami naglalabas ng hindi A1 info. At hindi confirm. Kasi delicates Kami talaga, nakukuha namin sa tamang mga impormasyon. At hindi namin kayo bobolahin dahil alam nyo na, kami po'y naniniwala na the truth matters. Okay, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo bukas. Ang mga Duterte, ano ba nangyari sa atin? Kingin ang buhay to. Mahirap bang maging Duterte? Ha? Pambihira namang buhay to. Ninakawan ng taong bayan, nagsakripisyo ang mga tao sa baha. Dahil sa kagagawan ng administrasyon na ito, tapos ang iniimbestigahan, ang iniisa-isa ang kasalanan, ang binabalik-balikan, ang Duterte administration. Anong mayroon? Ipapaubaya nyo na lang sa susunod na administrasyon ang pag-imbestiga sa kalokohan ng administrasyon na ito? Abay, magaling. Gusto nyo makaligtas kayo sa pambabatikos ng taong bayan. Alam nyo, ang taong bayan nakatutok na sa opinyon ng bawat isang independent na vlogger dito sa social media. Mas doon sila naniniwala kaysa sa mainstream media. Kaya ngayon, ang tao nagsasarili na ng pagsasaliksik, nagsasarili na ng pag-unawa
Kaya kahit anong gawin ninyo, yung katanungan ay ganito. Bakit pinayagan na umalis si Saldico? Bakit hindi nyo mapilit na ibalik siya dito? Bakit ibinabalik sa Duterte ang pangyayari ngayon? Di ba? Nakakapagtaka. Parang kanta. Walang tigil ang gulo sa aming pag-iisip. Diba? Nakapagtataka talaga, nakapagtataka. At sa huli, hindi natin makukuha ang hustisya. Sayang ang bayot!